Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, isama rin natin sa ating panalangin ng mga sumusunod na pagsamo. Para sa pasasalamat ni Nanida de Jesus, Peter Paul Baltasar, Elijah J. Legaspi, Linda Aguilar, Wela Borejon, Gatbonton Family, Dayuda Family, Curly Rizada and Family, Lilian Castelio and Family, Benilda Rizada and Family, Meng Dizon and Family, Zenny Pineda and Family, Orosio, Malonzo, Dacumos and Dimpal Family, Cordua Family, Lucy Velarde and Family, Meli Sepe and Family, Gilos and Wong Family, Rita Ngo and Family, Kevin Reingo. Para sa mga natatanging kahilingan ni Joshua Russell Santiago, Abigat Bunton, Chay de Yuda, Raquel Legaspi, Divine May Canimo, Benilda Rizada, Alan Rosales Castelo, Alvin Rosales Castelo, Carmen Castelo Vega, Gerald Rizada, Curly Rizada, Antonio Rizada, Carlo Quindipan, Meng Dizon and Family. Ami Estrella and Family, Jerilyn Pascual, Pilar Blessy Espartero, at Julia Joy Pascual. Para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Josie De Leon at Wilma Calibay, para sa maagang pagaling nila Alalin Balunsat, Angelica Banal, Josefa Lagronio, Elizabeth Caballero, Meng Dizon, Rosalina Luna, Evelyn Dacumos, Josefina Malonzo, Christine Santos, Alfreda Gilos, at Leonila Willy. Para rin po sa pasasalamat ni Norma Aguilar and Family, Imelda Magiyat and Family, Lourdes Mercado and Family, Mel Endel Labay and Family, Sevi Orteza and Family, Estrelita Arevalo and Family, Melody Sormitiam and Family, Greg and Abby Disor Family, Linda Dizon Manalili and Family, Imani Family, Leonilo Disor and Family, Luis Disor and Family, Oscar Disor and Family, Remy Balunsat and Family. Gayon din po sa maagang pagaling ni Narita Ngo, Kevin Reingo, Francisco Disor, Emmanuel Mitiam at Corazon Santa Ana. Para din po sa natatanging kahilingan ni Maria Elizabeth Mitiam at Nancy Padrinao. Sa maagang pagaling ni na Fernand Perez, Grace Padrinao, Isaiah Tomas, Elmer Samareta at Maribel Manalo. Sa ligtas na paglalakbay ni na Antonio Namora Jr., Francis Ong at Christopher Namora. Sa pasasalamat ni na Mr. and Mrs. Rowena and Antonio Namora Jr. and Family, Ong Family, at Nancy Padrinao. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Atanasio, Iluminada Amado, Zenaida Jaime Eleonor, Josefina Milo Aguida Mercy, Corazon Romeo Mark Lawrence, Leonor Alejandro Marta Eugenio Moises, Elena Manuel Anisheta Esperanza, Maria Cecilia, Francis Maria Inosaria Roman, Gloria Abe Amelia Jana Vielca, Ernesto Emmanuel Milagros, Normelito Sr., Normelito Jr., Sita Norcy Ruchel, Emiliana Ricardo Mamerta, Herbert Asuncion, Raquel Roque Sr., Estrella Stephen, Anita Rosalina Eduardo Jr., Soledad Alexander Sosimo, Perla Felicidad, Juan Gloria Lily Margarita Aurora Juno Alejandro Jr., Lilia Fernando Emerson Ernesto, Alan Sr., Ernesto Leticia Wilfredo Antonio, Raymond, Edgardo Eliseo Maxima German Margarita Victoria Ruben, Leoncia Paulina Sotero Camille, Pasito Renato Ramon Sr., Mark Lotlot, Mercy Judge Baby, Peter Paul Patrick Ernesto Sr., Ricardo Ruben, Nenita Gary Fidela, Jacinto Consolacion, Dionisia Efrens, Romeo Salvador, Maria Dominador, Felicidad, Domingo Rosario, Crisanta Simeon, Honorato Basilia Guillermo, Moises Pitang Pipi, Rosa, Irma Jocelyn, Nestor Clemencio Federico, Teresa Victorio Sr., Clemencia Jovi Leoncia Corazon, Ranilo Jovi Leoncion, Crescencio Ranilio, Macaria Ernesto Melinda,
Esdelita Gregorio Angel, Teresita Honorato, Basilio Jose, Rodante, Claudio Jose, Karina Sabina Seferin, Isidora Alberto Sr., Andres Sr., Luciano, Aurea, Victoria Tomas Adrian, Rodi, Claudio, Rodante, Ramon, Jasmine, Lydia, Mariden, Doreta, Oscar, Clemencio, George, Josefina, Carmelita, Nomer, Joel, Francis, Emerito, Rene, Marites, Marcelito, Mark Anthony, Richmond, Laureano, Irineo, Jerby, Consolacion, Jesus, Rolando, Antonio Sr., Remeo, Remeo Jr., Lilia, Tomas, Leoncia, Rodolfo, Eduardo, Esteban, Tin, Felisa, Roberto, Benjamin, Amorsolo, Apolinario, Cristena, Adalberto, Donella Joy, Pobleo, Juanito, Felix, Belen, Divina, Magdalena, Fermin, Francisco, Lucita, Dolores, Eugenia, Andres Sr., Erlinda, Bernadette, Catherine, Joseph, Elvira, Jimmy, Alejandro Sr., at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ngayong simbang gabi, sa paghahanda natin sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, inaanyayahan tayong lahat na magpanibago ng ating pagiging saksi ng mabuting balita ng may integridad, dangal at kabanalan sa pamamagitan ng pagninilay natin sa temang ipangaral natin ng Ebanghelyo tungo sa buhay na matapat at marangal. Sa bawat araw, magiging bahagi ng ating pagdiriwang ang mga larawan ng mga Pilipinong venerable at servants of God upang ipaalala sa atin ang tawag sa kabanalan. Sa umagang ito, ibinibigay sa atin ang halimbawa ng buhay ni Laureana Franco. Si Laureana Franco, 1936 to 2011, na buong pagmamahal nakilala bilang Kaluring, ay isang Pilipinong lay catechist o katekista at miyembro ng Legion of Mary na ang buhay ng kababaang loob at walang sawang paglilingkod sa mahihirap at kapuspalad ay humantong sa kanyang pagiging idineklarang lingkod ng Diyos o servant of God. Maagang buhay at bukasyon. Ipinanganak noong Hulyo 4, 1936 sa Hagonoy, Taguig City. Si Franco ang panganay sa 8 anak sa isang simpleng pamilya. Ipinamalas ng kanyang mga magulang sa kanilang mga anak ang isang matibay na espiritual na pundasyon na nakasentro sa panalangin, kabilang ang araw-araw na rosaryo at angelus. Bilang isang dalaga, sumapi siya sa Legion of Mary, kung saan nabuo ang kanyang malalim na debosyon sa mahal na Birhen at natuklasan niya ang kanyang bokasyon na maglingkod sa simbahan. Buhay bilang isang full-time na katekista. Si Franco ay unang nagtrabaho bilang isang switchboard operator at accounting clerk para sa Philippine Air Force. Noong 1969, dahil nababagabag sa kawalan ng formal na mga klase ng katesismo para sa mga bata sa mga pampublikong paaralan, ginawa niya isang desisyon na nagpabago sa kanyang buhay. Nagbitiw siya sa kanyang matatag at may sahod na trabaho upang maging isang full-time, walang bayad na voluntaryong katekista. Kumuha siya ng formal na mga aralin sa Institute for Catechetics sa Manila upang maihanda ang sarili para sa kanyang misyon. Sa loob ng mahigit na 40 taon, tinuruan ni Kaluring ang mga bata tungkol sa pananampalatayang Katolika sa ilalim ng mga puno, sa mga kapilya at sa iba't ibang lugar.
Madalas na naglalakad ng malayo dahil wala siyang pera para sa transportasyon. Namuhay siya ng napakasimple, lubos na umaasa sa banal na pagpapatustos o divine providence, at nagtitiis sa kahirapan sa pananalapi ng may hindi natitinag na pananampalataya. Ang kanyang malalim na pangako sa kanyang pananampalataya ay ginawa rin siyang isa sa unang 2 laikong babae na pinahintulutang magbigay ng banal na komunyon sa Archdiocese ng Manila noong panahong iyon. Pagkilala at legasiya. Para sa kanyang ulirang paglilingkod, nakatanggap si Franco ng ilang mahalagang parangal. Pro Ecclesia et Pontifice Award noong 1990, natanggap niya ang mataas na karangalang papal mula kay Pope John Paul II sa rekomendasyon ni Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin. Mother Teresa of Calcutta Award noong 2002, kinilala siya sa parangal na ito para sa kanyang dedikadong gawain kasama ang mga mahihirap at nangangailangan. Namatay si Franco noong 17 ng Oktubre 2011 pagkatapos ng matiyagang pakikipaglaban sa ovarian cancer. Ang proseso ng diocese para sa kanyang beatifikasyon ay formal na binuksan noong Agosto 2024 matapos ipagkaloob ng Vatican ang nihil obstat or walang nakahahadlang noong Hulyo 2024, isang pangunahing hakbang sa proseso ng simbahang Katolika patungo sa pagiging santo. Tayo po ngayon ay nasa 18 ng Disyembre, Simbang Gabi. Isang taong matuwid itong si Kristo. Ang pamumuhay ng may integridad ay ang pagtahak sa matuwid na landas. Sa liturhiya, ang naririnig at maririnig nating halimbawa sa humilya ay ang mga kinikilala ng simbahan sa Pilipinas na mga lingkod ng Diyos. Ito ang unang bahagdan para maideklarang santo ng simbahan. Pagnilayan natin ang kanilang buhay na nagtuturo kung ano ang tunay na Kristiyanong Pilipino. Sa turo ng simbahan, kung ang Diyos ang may likha ng buong santinakpan, sa gayon siya rin ang pamantayan kung paano dapat kumilos at mangyari ang sangnilikha. Ang nais ng Diyos para sa atin at mula sa atin ay ang pamantayan at pamamayani ng mabuti, matuwid na pamumuhay. Ang mga Kristiyano ay gumagalaw na nagkakaisa sapagkat minamahal kayo ng Diyos. Sama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Miriam Senisa and family, Mayat de Leon, Auring Escuardo and family, Benigna de Guzman and family, Alicia Bulan and family, Lorelei Sumit at Myla Beltran. Gayon din po sa maagang pagaling ni Benigna de Guzman at sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sinalit Laureano Edith Bienvenido Sr., Ricardo Emanuel, Conchita Felisa, Hermogenes Micas Tyler, Angelina Iluminado, Rosendo Anita Neri, Pedro Andrea Alejo, Rustico Sr., Maura Gurley, Ezekiel Sr., tang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Para rin po sa pasasalamat ni Pednalyn Palangke at maagang pagaling ni Adrian Paul
Sama rin po natin sa ating panalangin ng pasasalamat ni Lea Nilayugan Family, Rebecca Hung, Teresita Co, Vering Leonardo, sa maagang pagaling nila Lauro Bernardo, at Gianna Caitlin Gatchalian. Isa pong pabatid, ang simbang gabi sa mga chapels at dito sa ating parokya ay nagsimula noong ika-15 ng Disyembre 2025, araw ng Lunes. Para po sa mga oras ng misa, SPPC Nazareno Marcelo 5 p.m., Santo Rosario at Santo Niño Chapel 6 p.m., San Simon at Malinta Chapel 7 p.m., Santo Cristo, Rincon at Parokya ng San Isidro Labrador 8 p.m. Ang Misa de Gallo sa madaling araw sa ating parokya ay sa ganap na 4:30 ng umaga. Sa December 20, wala pong misa ng 7 p.m. sa ating parokya, bagkus ay magiging 8 p.m. para sa simbang gabi. Sa December 21, 2024, araw ng linggo, ang atin pong mga misa ay 4:30 a.m., 8:30 a.m., 10:30 a.m. at 4 p.m. Wala pong 6:30 ng umaga at 6 ng gabi. Sa bisperas ng Pasko, December 24, 2025, ay ang mga sumusunod: SPPC San Martin, 5 p.m., SPPC Menlo, 6 p.m., San Isidro Labrador Parish, 6 p.m. at 9 p.m. Ang panuluyan po ay sa ganap na 7 ng gabi. Sa December 25, Banal na Misa, 7 a.m., 9 a.m. at 5 p.m. December 28, araw ng linggo, kapistahan ng banal na mag-anak, regular mass po ito. Sa December 31, bisperas ng bagong taon, para po sa San Simon, 6 p.m., parokya, banal na oras, 6:30 p.m., banal na misa, 8 ng gabi. Sa January 1, 2026, dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, banal na misa, 8 ng umaga at 5 ng hapon. Maraming salamat po. Bilang panimula sa ating banal na misa, makiisa sa pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga din po. Tayo ngayon ay nasa ikatlong araw ng ating Misa de Gallo. Binibigay sa ating pagninilay sa umagang ito, hinirang si Jose bilang ama ni Jesus dito sa mundo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng anghel sa panaginip. Siya ang magiging tagapangalaga ng banal na mag-anak. Matapos siyang tanggapin ang mensahe mula sa anghel, tinupad ni Jose ang kalooban ng Diyos na kalingain si Maria at ang dakilang sanggol. Mga kapatid, upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa ating gagawing banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubak na nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malabereng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ko'y panalangin sa panahon nating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Sama-sama tayo ngayon magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa amin umalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, mapakikinggan natin ang pangako ng Panginoon sa mga Israelitang itinapon sa Babylonia na malapit na ang araw na maghahari ang katarungan at kapayapaan sa pagsibol ng sangang matuwid mula sa lipi ni David. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiirali niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoon nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga at sa lahat ng lupain pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yung haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag. Lalo yung nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal
Diyos ng Israel, purihin ang taong madla. Ang kanyang bagay tanging siyang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman. At siya'y dakilain nitong buong sanlibutan. Amen, amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Maglilihi ang dalaga, lalaking isisilang niya'y Emmanuel na pong sinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin nitong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang sanggol na lalaki
na pinangalanan nga niyang Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Good morning po. Alam ko po mahirap pigilin ang antok. Huwag na lang po kayong maghilik para hindi magising yung katabi nyo. Isang taong matuwid, itong si Jose. Ito ang paglalarawan ng bahagi ng Ebanghelyo sa araw na ito mula sa Ebanghelyo ni San Mateo. Isang taong matuwid, itong si Jose. Mga kapatid, kung meron mang natatangi na pagkilala kay San Jose na binabanggit nga sa banal na kasulatan, ito'y ang kanyang pagiging matuwid. Saint Joseph is a righteous man. Pero alam nyo, yung sa panahon natin ngayon, yung salitang righteous, tila merong, sabi nga, negative na pakahulugan. Yung matuwid o righteous. Isa sa, righteous ka ba? Isa kasi nauna sa salita ng righteous, yung salitang self, yung self-righteous. Kaya ibig sabihin nga nito, mapagmataas, mapagmalaki ng kanyang pagiging mabuti o nagpapanggap na banal at tapat sa batas ng Diyos. Gayun din kapag sinabihan ka, righteous. Maring andun yung kaisipan na stricto, napaka-rigid, kailangan detalyado sa batas. Kaya kapag nasa sabihan ka nito, baka, yun na nga, hindi maganda ang pakahulugan. Mga kapatid, ang ibig sabihin ng pagiging matuwid o righteous ay hindi lamang pagiging masunurin sa mga batas at pinag-uutos ng Diyos. Ang taong matuwid, una at higit sa lahat, ay isang tao na umiibig ng lubos sa Diyos at nagmamahal sa kanyang kapwa ng may awa at pangunawa. Hindi ibig sabihin na masunurin sa mga batas ay matuwid ka na kaagad. Kailangan ay naroroon ng diwa at tunay na kahulugan ng batas. Kaya nga nasabi minsan ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo din ni San Mateo, unless your righteousness surpass that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of God. Hanggat hindi nyo nalalampasan ang pagiging matuwid ng mga eskriba at pariseyo, hindi kayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya si San Jose ay isang taong matuwid, di lamang panlabas, kundi matuwid din ang kaluluwa at ang kanyang puso. Mga kapatid, sa araw ngang ito, ngayon sa ikatlong araw ng Misa de Gallo, ipinakita sa atin ang pagiging uliran ni San Jose bilang tao na matuwid. Ano pong ibig sabihin nito? Una, ang kanyang pagiging matuwid ay ang pagiging, sa wikang Ingles, morally upright. Morally upright. Tinignan ko po sa English, Tagalog Dictionary, yung salitang o mga salitang morally upright. Sabi doon,
mabuting asal, batuid, tapat, makatarungan. Talagang sinusunod niya ang mga batas ni Moises. At isa sa tanda nito ang nabanggit sa Ebanghelyo, si Maria at Jose ay nakatakdang ikasal. Nung panahon pong yun, nung panahon yun, kapag ang isang lalaki at babae ay nakatalaga na ng pag-aasawa, parang ganun na rin, kinikilala na sila'y mag-asawa. At sa ilang panahon, yung babae na ikakasal o yung babae ay sasama na doon sa kanyang asawa at sisimulan ang isang normal na buhay mag-asawa. Kaya dito pa lamang, makikita na po natin ang pagiging matuwid at masunurin ni San Jose. Pangalawa, ang katangian ng pagiging matuwid ni San Jose. Siya ay taong may karangalan, integridad. Saint Joseph is a transparent man. Hindi lamang siya mabuti sa harap ng mga tao, kundi siya'y ganap na mabuti sa gitna ng mga pagsubok. At yung ikatlo po, si Jose o si San Jose ay taong matuwid, biyayakap niya ang katarungan at hustisya. Saint Joseph is a man of justice. Ipinakita ito ni San Jose sa kanyang mga desisyon at pag-aaruga sa sanggol at sa pag-iingat ng kaligtasan ni Maria. Pero paano nga ba naging tunay at ganap na matuwid si San Jose? Nung nalaman ni San Jose na si Maria ay nagdadalang tao at hindi siya ang ama na ipanganganak na sanggol, pinagdilaya ni San Jose na hiwalayan si Maria ng lihim. Alam po ninyo sa tradisyon ng mga Hudyo, kapag ang isang babae ay nahuli sa pakikiapid o di kaya'y nagdadalang tao na dila lang ng kanyang asawa, pwedeng dalhin ang babae sa hukom at bigyan ng sentensya ng kamatayan. Babatuhin hanggang sa mamatay. Gayon din bahagi ng batas ng mga Hudyo na uubrang hiwalayan o idiborsyo ng lalaki ang babae sa gayong kaso ng pakikiapid. Pero paano naging matuwid si San Jose? Matuwid siya dahil hihiwalay niya si Maria dahil ito'y nasa saad sa batas ni Moises. Pero higit na lumutang, sabi nga, ang kanyang pagiging matuwid dahil sa kanyang tamang desisyon. At ano po yun? Hihiwalayan niya ng lihim si Maria. Alam ni San Jose na kapag nalaman ng lahat ang ganitong pangyayari, delikado ang buhay ni Maria. Maaari siyang batuhin at mapatay. Kaya nga, si San Jose ay tunay na matuwid at ang kanyang pagiging matuwid nagmumula sa pag-ibig sa Diyos at gayon na rin sa pag-ibig sa kapwa. Mga kapatid, dito pa lamang kita na natin ang pagmamahal ni San Jose sa mahal na Birhen Maria. Sa totoo lamang po, uubra, pwede naman, nahayaan na lamang na malaman ng lahat ang nangyari sa pagdadalang tao ni Maria. Pero, hindi gayon ang pinili niya. Alam ni San Jose na ang pagiging matuwid, di lamang pagsunod sa batas
kundi alam niya ang tunay na diwa ng batas. At ito'y ang awa at pag-ibig. Kung paano na ipinakikita dito na mas higit na mahalaga sa puso ng tao ang awa. At sabi nga sa Ebanghelyo ni San Lucas, maging maawain kayo katulad ng Ama na maawain. Mga kapatid, dito natin nakikita si San Jose na larawan at tuwaran natin. Lalo na sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa kapwa. At sa araw din po ito, bukod kay San Jose, meron din po tayo na pwedeng maging larawan ng huwaran sa pagiging matuwid. Pinakikilala po sa atin sa araw na ito sa pangalan o tagaring Kaluring. Yung pong may larawan dito sa gawing kaliwa nyo, isa sa mga lingkod ng Diyos na nagtalaga ng kanyang sarili sa Diyos at sa kapwa. Kilala siya sa tawag ng Kaluring, isang katikista mula po sa Diocese ng Pasig, dati sa Maynila Archdiocese. Nung naghiwa-hiwalay, dahil siya ay sa gawing tagiig o pateros. Minsan sa buhay ni Kaluring, na ipakita niya ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos. Isipin niyo, maganda yung kanyang trabaho noon sa isang opisina. Isang pangkaraniwang babae na nagtatrabaho doon sa switchboard doon sa Philippine Air Force. Pero noong taon 1969, pinili niya na iwan ang kanyang trabaho. Hindi po para mag-abroad at magpayaman, kundi para maging isang katikista o nagtuturo ng katisismo. Magturo sa mga bata at maglingkod sa mahihirap. Minsan nga po dahil sa kanyang pagiging kilala sa husay na makaakay ng mga kabataan at mga dukha patungo sa pananampalatayang Katoliko. Meron daw pong isang non-Catholic missionaries na nag-alok ng malaking halaga para siya'y lumipat sa kanilang sekta at maging misyonera nila. Kung ito'y gagawin at iaalok, siguro nga sa isang ordinaryong tao na hindi matuwid ang puso at kalooban, tiyak na tatanggapin ang yung alok. Malaking halaga kasi ang naisibigay kapalit ng pag-anib sa kanilang sekta. Pero si Kaluring, matuwid. Pinili niyang maging mahirap at maghirap sa paglilingkod sa kapwa mahirap. Sa katunayan, sa kwento, siya'y naglalakad minsan, pag walang pamasahe, naglalakad, para sa kanyang pagtuturo. Talagang ibinahagi niya ang mabuting balita, lalo tigit sa mga bata. Mabanggit ko lang, nagkapalat po kami ng mga seminarista na makilala at makasama si Kaluring. Tunay nga na halimbawa siya kung paano magiging matuwid. Di lamang sa harap ng mga tao, kundi lalo na sa harapan ng Panginoon. Tunay na inspirasyon sa panahon natin ngayon. Tanggapin natin maraming mga tao, sabi nga ang nalulusaw, ang prinsipyo, at ang mga Katolikong pananaw ay nagugupo dahil sa pagkasilaw sa salapi, katanyagan, at impluensya. Ngunit alalahanin natin na posible pa rin
pwede pa rin na tayo maging matuwid at matuwid ng landas at moralidad. Mga kapatid, ngayong araw na ito, ikatlong araw ng ating Misa de Gallo, anong hamon sa atin? Patuloy tayo na maging matuwid. Huwag lamang magmukhang matuwid, kundi tunay na matuwid, sapagkat ang puso at kalooban ay nakatawid sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, lagi tayong mag-ingat na huwag maging righteous. Righteous lamang sa salita, kundi sa ganap na pagsasadiwa. Tularan natin si San Jose, si Caloring, at kung paanong tayo ay kung paanong mailalarawan din na isang taong matuwid sa harap ng Diyos at ng kapwa. Amen. Ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na maigawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaisa ni San Jose ang taong may dakilang pananampalataya. Sama-sama tayong manalangin bilang pamilya ng Diyos sa tunay na Ama ng lahat. Ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Jose, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga lalaking itinalaga ang sarili sa Panginoon, naway maging salamin ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang makaamang pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa pamahalaan, naway tulad ni San Jose ay magkaroon ng matalas na pangunawa at pagpapasya sa plano ng Diyos na makikita sa mga pang-araw-araw na pangyayari sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ama, naway magpadama ng natatanging pagmamahal at pag-aalala sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap at huwarang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdaranas ng mabibigat na pagsubok sa kanilang buhay, na pangsarili at pampamilya, naway magkaroon ng pag-asa at pananampalatayang tulad na kay San Jose. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway makatagpo ng ginhawa sa mga huling oras ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mawain maging isang sambayanan, nawa kaming naglalakbay na magkakaakbay sa paggabay ni San Jose. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang pagdiriwang namin nitong paghahain sa iyo ay magpagindapat nawang kami pangibabawan ng ngalan mo upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abang tao upang kami pagalingin sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birhen, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahanda namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinihali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leo naming Papa at ni Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin siyang kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sama-sama tayo na buong pagmamahal at pagtitiwala tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, iliw sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Sukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa. Narito si Jesus, siya ang ating tunay na tagapagligtas. Mapapalad tayong lahat at tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ng kanyang pagiging matiyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay ng pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong na iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hiniling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, panalangin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo, na aming ipinagdiwang sa banal mong tahanang ito. Mapaganda nawa namin sa parang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa iyo pong lahat na nakibahagi sa ating pagdiriwang ng banal na misa sa ikatlong araw ng Misa de Gallo, maraming salamat po at ng mga nag-alay sa pangunguna ng El Shaddai, ang Sub-Paris Pastoral na Nazareno, Marcelo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo tulad ni San Jose, mamuhay ng matuwid. Salamat sa Diyos.